Okay, so yung next na gagawin natin is we will create yung tinatawag natin na controller since meron naman na tayong mga properties sa model natin. So next is right click, add controller. So ito yung way natin to add controller sa mismong program and then add. Then ipapangalan natin sa program natin or sa controller natin will be shoe controller. Since para sa sapatos, yung inventory na ito at sa controller tayo pupunta. Kaya shoe controller po yung ipapangalan natin. Okay, so ito ngayon yung mismong controller natin. So yung next step na gagawin natin is sasabihin natin dito sa ating library na gagamit din tayo ng IMMS project natin dot models. So para saan ito? Kasi po gagamit tayo ng mga models natin. So tatawagin mo si model para makapunta ka dito sa mga properties po natin na to. Remember, ang mga properties na yan nasa model po siya. Ito. Okay, so kakailanganin natin yung import ng model folder natin. Okay, so after that, sa ilalim ng ating shoe controller, ang gagawin natin ay magde-declare tayo ng access modifier na private, meaning ay hindi po siya ma-access basta-basta ng kahit sinong classes sa mismong program natin. Then we will register yung part na to sa mismong main class natin which is yung shoe controller. And then, after nun, gagamit tayo ng list. So, di ba meron tayong list of shoes. So, yan yung gagamitin natin. So, gamit ka ng list, open, tawagin mo yung shoe. Ito siya. Then, i-close mo. After that, gawa tayo ng variable para sa shoe natin. So, mapapansin nyo, meron siyang suggestion. So, kukunin natin yan. So, underscore shoe list ang gagamitin natin. And then, sabihin natin, equal sa new list of shoes. So, ibig sabihin yan, guys, dagdagan lang natin siya ng parameter. Okay? So, ibig sabihin yan, guys, is meron tayong list of shoes na ang maghahawak doon ay si shoe list. Yan yung variable natin. Ang ibig sabihin naman ng new, list shoe, ibig sabihin niya new. So, empty na mga shoe list. Kasi at this moment, wala ka pang list of shoes. Kaya gagamit tayo ng new dito kasi bago pa lang or bagong create, wala pang laman yung shoe list natin. Okay, so yung next part naman natin, magka-create tayo ng variable natin sa ID. Kasi every shoes, meron dapat ID yung mga yon. And yung ID na isa-set natin, of course, isa-set natin siya into 1. Tapos yung susunod na product natin will be ID2. So ganun yung gagawin natin. So una, declare natin yung private, static, tapos yung data type natin int kasi nga numbers yung gagamitin natin. Then create tayo ng variable na tinatawag natin na next ID. Okay? So sabi ko nga, isa-set natin siya into 1 para yung first product natin, yung ID niya is mag-i-start siya sa 1. Okay? So after natin i-create yung ID na yan, ang gagawin natin is papasok tayo dito sa public iAction result. So ang iAction result is action siya guys na gagawin ng mismong program natin. But the question is, anong gagawin niya? So before ko explain yan, maglalagay muna tayo ng bracket dito, yung box na bracket. Then ilalagay natin yung HTTP GET. Kapag gumamit ka ng HTTP GET guys, you are taking something. Okay, ganun siya. So ang tanong, ano ba yung kukunin natin? So ang kukunin natin guys is si shoe list. So kung si shoe list ang kukunin mo guys, na sinabi natin kanina is empty pa siya, ano yung purpose ng iAction result na to? Ang purpose niya is to show all
shoes kung meron na. Okay, so yun yung purpose niya. Kung meron ka ng mga list of shoes, yun yung ipapakita niya. So eto yung kukuha dun. Okay, next step, kakopy ko yan. Then ipe-paste ko siya. So another thing, gagamit ulit ako ng HTTP GET. Okay, so ang purpose naman nito is to create or kunin yung mga kinreate natin na product. 'Di ba nga sa inventory management system, pwede kang mag-create. So yung create na yon, eto yung mag-handle. Pero mapapansin nyo, naka-red itong index natin. Bakit? Kasi ginamit na natin siya dito. So ang gagawin natin, papalitan natin siya ng create. But as of this moment, walang laman yung create natin. Wala pang gagawin yan kasi gagawan natin siya ng code later on. Now, so since meron yung create, ibig sabihin yan, empty pa siya, bago. So ang gagawin natin dito sa return view natin ay new true. Yan. So, alam nyo guys, ang purpose nito is i-bind yung HTTP GET na ito sa mismong shoe model nyo. Bakit mo siya bakit mo siya pinagko-combine or bakit mo siya pinagko-connect? Kasi nandito yung ID, nandito yung name, yung brand, yung price, at saka yung quantity, at saka yung magiging total. Kaya etong HTTP GET na to, pinagko-connect mo siya dito sa class na shoe natin. Kaya tinawag natin siya dito kasi empty pa naman eh. Pero kukunin natin once na meron nang na-edit sa part na to. Okay, yung next part naman, so ito kasi is for viewing. Okay, so obviously wala pang laman yung part sa get natin kasi wala naman tayong i-get na data kasi nga wala pang na-create. So yung next naman, ikakopy ko ito. Then sa baba, ilalagay ko yung code na kinopy ko na yan. At ito naman, papalitan ko na siya ng HTTP post. So, ibig sabihin yan ay magpo-post na tayo. Magke-create na tayo. Ganun siya. So, yung create na to, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng parameter. Tatawagin natin itong shoe na to. Yan. Tapos, magke-create tayo ng variable na mag-handle sa shoe na to. At yung variable na yon, sasabihin natin na S, short for shoes. Then, since post yan guys, hindi natin kailangan yung return view. Okay? So, aalisin natin yan. Ang gagawin natin, S dot, tawagin natin yung ID. So, kung mapapansin nyo, dito sa gilid, meron siyang int shoe.id get set. Ang shoe ID na yan is, eto po siya. Hindi yan lilitaw guys kung hindi properly connected yung controller mo at saka yung model mo. Okay, so dot ID, okay? And then equal natin siya sa underscore next ID natin. Then lalagyan natin siya ng plus plus, then semicolon. Anong purpose niyan? Remember, dito nag-set tayo ng next ID is equals to 1. So yung pinaka-ID ng unang product natin ay 1. So what if mag-add pa yung user? So gagamit tayo ng tinatawag na incrementation. Ang incrementation, gumagamit siya ng plus plus. Ibig sabihin, kung ang unang value mo ay 1, ang plus plus, ang trabaho niya is mag-plus siya ng another 1 na value. So mag-i-equal na siya sa 2. So yung susunod na product, ang magiging ID niya is 2 na siya. So yun yung purpose niya. Next is tatawagin natin yung shoe list natin. And then ang sasabihin natin is dot add, tapos sa loob ng add natin is yung S. Bakit? Si S kasi yung nag-handle ng uh, new list ng shoe natin. Okay, kaya remember, ang hinahawakan ng S natin ay yung shoe natin.
At ang shoe natin, ang laman niya yung ID, name, brand, price, quantity, and etc. Okay? Kaya siya yung naka-add dito. Tapos ang gagawin natin, return, pero hindi si view yung ire-return natin. Ang gagawin natin, redirect. So hanapin natin yung redirect action. Okay, so redirect to action, and then mapapansin nyo nakalagay yung index natin. So tatawagin natin si index. Yan. So tapos semicolon. So anong purpose niyan? After mong makapag-increment ng ID at may add mo yan sa list natin, i-refresh natin yung mismong index natin para makita natin yung list or may pakita natin yung all shoes na dinagdag natin. So yun yung purpose ng HTTP post natin dito.